Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Noong panahong iyon, si Jesus ay pumunta sa bundok ng mga Olibo. Kinaumagahay nagbalik siya sa templo. Lumapit sa kanya ang lahat, kaya't umupo siya at sila'y tinuruan. Nooy dinala sa kanya ng mga eskriba at mga pariseyo ang isang babaeng nahuli sa pakikiapid. Pinatayo ito sa harapan nila at sinabi kay Jesus, "Guro, ang babaeng ito'y nahuli sa pakikiapid. Ayon sa kautusan ni Moises, dapat batukin hanggang sa mamatay ang mga gaya niya. Ano ang masasabi mo?" Itinanong nila ito upang subukin siya nang may maisumbong sila laban sa kanya. Ngunit yumuko si Jesus at sumulat sa lupa sa pamamagitan ng daliri. Ayaw nilang tigilan ng katatanong si Jesus, kaya't sila'y tiningnan niya at sinabi ang ganito, "Sino man sa inyo na walang kasalanan ang siyang maunang bumato sa kanya?" At muli siyang yumuko at sumulat sa lupa. Nang marinig nila ito, sila'y isa-isang umalis, simula sa pinakamatanda. Walang naiwan kundi si Jesus at ang babaeng naroon pa rin sa harapan niya. Tiningnan siya ni Jesus at tinanong, "Nasaan sila? Wala bang nagparusa sa iyo?" "Wala po, Ginoo," sagot ng babae. Sinabi ni Jesus, "Hindi rin kita parurusahan. Humayo ka at huwag nang magkasala." Ang mabuting balita ng Panginoon. Mapagpalang araw po sa ating lahat, mga kapatid. Ang topic po natin ngayong araw ay ang babaeng nahuli sa pangangalunya o pakikiapid. Dahil po sa ating mabuting balita, isang napakagandang tagpo ng awa at pagpapatawad ni Jesus ang ipinakita. Habang si Jesus po kasi ay nagtuturo sa templo, may mga eskrib at pariseo na nagdala sa kanya ng isang babaeng nahuli sa pangangalunya. Ayon sa batas ni Moises, dapat siyang batukin hanggang mamatay. Sinubukan nilang subukin si Jesus upang makita kung susuway siya sa batas o mawawala ng habag. Ngunit sa halip na agad sumagot, yumuko si Jesus at sumulat sa lupa. Nang sila nagpatuloy sa pagtatanong, sinabi niya ang sikat na salitang ito, "Ang sino mang walang kasalanan ang siyang unang bumato sa kanya." Isa-isa nilang iniwan si Jesus at ang babae. Simula sa pinakamatanda, nang wala nang natira, sinabi ni Jesus sa babae, "Nasaan sila? Wala bang humatol sa iyo?" Nang sagutin ng babae na wala, sinabi ni Jesus, "Hindi rin kita hinahatulan. Humayo ka at huwag nang magkasalang muli." Ang tagpong ito ay nagpapakita ng tatlong mahalagang katangian ng Diyos sa pamamagitan ni Jesus. Unang-una po ang pagpapaimbabaw ng mga pariseyo at eskriba. Dinala ng mga pariseyo ang babaeng ito hindi dahil gusto nilang sundin ang batas, kundi upang subukin si Jesus. Kung papayag si Jesus sa pagpatay sa babae, malalabag niya ang kanyang itinuturo tungkol sa habag at pagpapatawad. Kung hindi naman siya papayag, maaaring akusahan siya ng pagsuway sa batas ni Moises. Subalit nakita ni Jesus ang kanilang tunay na puso. Hindi sila naghahanap ng hustisya, kundi nais lamang siyang ipahamak. Marahil ang lalaki na kasama ng babae sa kasalanan ay hindi nila isinama, na nagpapakita ng kanilang pagkiling at hindi patas na hustisya. Ang pangalawa po, ang kaalaman ni Jesus sa tunay na kalagayan ng tao. Sa halip na magpagtalo, sumulat si Jesus sa lupa. Hindi binanggit ng Biblia kung ano ang isinulat niya, ngunit maaaring isinulat niya ang mga kasalanan ng mga nag-aakusa, kaya sila'y tahimik na umalis. Sa kanyang sinabi na ang sino man walang kasalanan ang siyang unang bumato, inilantad niya ang pagpapaimbabaw ng mga pariseyo. Ang pangatlo po, ang awa at katotohanan sa hatol ni Jesus. Matapos nilang umalis, naiwan ang babae marahil takot siyang parusahan ni Jesus. Ngunit sa halip na sumpain siya, sinabi ni Jesus, "Hindi rin kita hinahatulan. Humayo ka at huwag nang magkasalang muli." Dito ipinakita ni Jesus ang perpektong balanse
ng awa at katotohanan. Awa dahil hindi niya hinatulan ng babae, kundi pinatawad siya. Katotohanan dahil hinimok niya siyang iwanan ang kasalanan at magbagong buhay. Hindi ibig sabihin ng pagpapatawad ni Jesus na hinayaan na lamang ang kasalanan. Sa halip, ang kanyang awa ang nagtutulak sa tao na magsisi at mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Ano po ba ang ating mga aral na matututunan? Unang-una, huwag tayong mabilis humatol sa iba. Madali tayong mahulog sa paghatol sa kapwa, ngunit dapat nating tandaan na tayong lahat ay makasalanan at nangangailangan ng awa ng Diyos. Ang pangalawa po, si Jesus ay puno ng habag, ngunit hindi niya kinukunsinti ang kasalanan. Pinatawad niya ang babae, ngunit sinabi niyang huwag nang magkasala. Ganito rin ang nais niya para sa atin. Hindi lang tayo patawarin, kundi tulungan tayong magbago. Ang pangatlo po, ang tunay na hustisya ng Diyos ay may kasamang biyaya at katotohanan. Ang mga Pariseyo ay nais lamang ng parusa. Ngunit si Jesus ay nagpakita ng mas mataas na uri ng hustisya, isang hustisya na may kasamang pagmamahal at paggabay tungo sa bagong buhay. Sa kwentong ito, maaaring makita natin ang ating sarili sa iba't ibang tauhan. Unang-una po, minsan tayo ang mga Pariseyo, madaling humusga sa iba habang hindi natin nakikita ang ating sariling kasalanan. Minsan tayo ang babaeng nahuli, nagkasala ngunit kinasihan ng awa at pagpapatawad ng Diyos. At dapat nating hangarin maging katulad ni Jesus, hindi nagpapataw ng mabilis na paghatol, kundi nagpapakita ng habag, ngunit may pagtutuwid at paggabay tungo sa tamang daan. Sa ating buhay, palagi tayong inaalok ni Jesus ng kapatawaran, ngunit kasabay nito, inaanyayahan niya tayong magbagong buhay. Ang habag ng Diyos ay hindi lisensya upang magpatuloy sa kasalanan, kundi isang paanyaya sa isang mas mabuting pamumuhay na naaayon sa kanyang kalooban. Manalangin tayo. Panginoong Jesus, salamat po sa iyong walang hanggang awa at pagmamahal. Tulad ng babaeng nahuli sa kasalanan, kami rin po ay madalas mahulog sa tukso. Ngunit sa halip na kami hatulan, patuloy mo kaming niyayakap ng iyong pagpapatawad. Bigyan mo po kami ng pusong mapagpakumbaba upang hindi agad humusga sa iba. Tulungan mo kaming tanggapin ang iyong kapatawaran at mamuhay ng may kabanalan. Naway lagi kaming magbalik loob sa iyo at iwanan ang aming pagkakasala. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Marami pong salamat sa inyong panunood at pakikinig sa ating mabuting balita. Huwag po nating kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe na rin para sa mas maraming mabuting balita. Pagpalain tayo ng Panginoon.